Naglabas ng listahan ng kolumnistang si Ramon Tulfo ng mga may pakanaraw ng umano'y destabilization plot laban sa administrasyon. Agad namang pumalag ang mga pinangalanan ni Tulfo. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Where there's smoke, there's fire. Yan ang reaksyon ng ilang netizens sa listahang inilabas ni retired broadcaster at columnist Mon Tulfo ng mga umano'y destabilizers na minomonitor ng gobyerno. Sina Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonels La Chica, Leonardo at Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit at isang alias Monk. Ang umano'y financiers, sina VP Sara, ang kapatid niyang si Congressman Pulong Duterte at si Manong Chavit. Pinagtawanan lang ito ng dating mambabatas na si Defensor. Alam mo, Attorney Trixie, kahapon, sinasabi ko kay Jen, nagkikwentuhan kami. In-interview lang namin si General Poquis yesterday. I heard. Morning. I saw. Napanood ko kayo. Pagdating nga hapon, nasa listahan kami ng mga watch list, no? General Poquis being number 1. Sabi ko nga dito sa mga kasama natin dito sa bilyonaryo, sabi ko si Attorney Trixie dapat kasama dyan sa listahan. Bakit ako biglang nasama dito? Ikaw 2 beses ka pa nabanggit. Oo nga. So medyo maano sa'yo. So hindi ko alam kung ano yung basis ng watch list, no, for destabilization. Yung imagination yata nung nagsulat. Una nang sinabi ni Poquis sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel na posibleng hudyat ng EDSA 3 ang protestang ikinasa sa November 16 hanggang 18 bilang pangkondena sa umano'y katiwalaan sa pamahalaan. Sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao, so pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, so pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na, maski na pigilan ito. Basta, as a leader, we are focused on the corruption issue. Tinatayang 1 hanggang 2 milyon daw ang dadagsa mula sa puwersa ng INC sa Luneta, habang 500,000 to 1 million ang sasabak sa EDSA. Pero nilinaw ni Poquis na hindi layon ng mga pagkilos na magkaroon ng kudeta, pabagsakin ang administrasyon o iupo sa pwesto si VP Sara. Ang kanilang panawagan, accountability mula sa gobyerno. At bagamat wala raw direktang ebidensya na sangkot si PBBM sa flood control scandal, hindi rin daw siya safe. As the President, he has the command responsibility kasi siya yung nagpasa ng budget, ng NEP, ginanyan-ganyan yung budget niya, binawasan yung mga programa niya, tapos pinaglalagay na insertion sa mga pork barrel, whatever, blood control, tapos inapprove din niya. So meron, hindi siya directly... Sa tingin niyo ba, did he commit an impeachable offense? To me, I cannot answer that kasi that's a legal matter that we haven't actually studied. Sa At the Forefront naman ng Billionaire News Channel, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang basihan ang listahan ni Tulfo, bagaman nakalagay dito na for confirmation pa si Magalong. It's really a very orchestrated character demolition operation. Dahil nga ito sa aking kampanya laban sa corruption. But we're not going to give up. For the sake of our children, our young children, and for the sake of our country, we are not going to give up. May buwelta rin si Congressman Duterte. Aniya, imahinasyon lang ang sinasabing insider list ni Tulfo. Ang kailangan na lang din daw kumpirmahin ay kung alam pa ni Tulfo ang pagkakaiba ng fact at fiction. Bukas ang Billionaire News Channel sa panig ng iba pang nasa listahan ni Tulfo. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.